Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko. Ngayong araw po na ito, tayo po ay magbibigay ng isang ribat upang ituwid ang mga maling argumento ng isang baptist patungkol sa kaligtasan ng isang tao. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay magdasal sa pamamagitan ng pag-aantanda ng cross. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po tayo magpatuloy mga kapatid, ay atin po munang pakinggan ang iyang argumento at pagkatapos atin pong bigyang linaw o kasagutan ang mga ito. Naligtas muna sila sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at hindi sa mga gawa ayon sa verse 9. Sa pangalawang tanong, saang verse ang once saved, always saved? Sa 1 Peter chapter 1 verse 2 hanggang verse 5, ayon dito, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inherit incorruption and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Napakalinaw po sa mga talatang ito ang katiyakan ng kaligtasan sa mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nakikita ng Diyos ang ating magiging kahihinatnan, kaya naman dahil sa kanyang pagmamahal at awa, tayo ay naipanganak muli sa pag-asang na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa ating mga sumampalataya sa Kanya, at tayo ay iningatan niya upang ihayag sa huling panahon sapagkat tayo ay Kanyang pagmamay-ari. Iyan po mga kapatid ang kaniyang ikalawang argumento sa katanungan na saang verse sa Biblia ang oneness, once saved, always saved mga kapatid. At ayon sa kanya, ito raw ay mababasa natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 2 to 5, no? Na binasa na niya mga kapatid, at sabi niya malinaw na yung talatang iyon ay tumutukoy sa katuruan na once saved, always saved. Ngunit pansinin po natin mga kapatid sa kaniyang binasa. Wala po tayong nabasa na once saved, always saved. No? Kahit ni isang words, no? Wala po tayong nabasa doon na once saved, always saved. Ngunit napansin niyo mga kapatid, sa kaniyang binasa, ang sabi ay ganito. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2 to 5, ang sabi ay ganito sa Tagalog na version ng Biblia. Ayon sa kaalaman ng Diyos, Ama noong una pa, ipinaging banal ng Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod kay Hesukristo. No? Yan tanong mga kapatid. Kung sumampalataya lang tayo kay Kristo, hindi tayo sumunod, may ligtas din po ba tayo? Once saved, always saved rin pa rin ba? No? Isinabi na ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid sa John chapter 8 verse 31. Sinabi natin Panginoon sa mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya, manatili kayo sa akin. No? Ngayon, kung hindi tayo manatili kay Kristo, maliligtas pa rin ba tayo?
Yan. So, mali po, klaro at malinaw na mali ang pag-unawa ng ating kapatid na Baptist sa talata na kaniyang binasa. Wala pong once saved, always saved ang na tinuturo sa Biblia, mga kapatid. Kundi yun lamang ay bunga ng kaniyang imahinasyon o bunga ng kaniyang sabihin na natin na konklusyon, sariling konklusyon lamang niya yun, mga kapatid, na once saved, always saved. Bakit sabihin natin na, bakit masasabi natin, kapatid, na hindi once saved, always saved? No? Kasi sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Sabi ng Panginoon sa kaniyang sumampalataya sa Kanya. Dito sa John chapter 8 verse 31. Ang sabi po ng ating Panginoon sa mga sumampalataya sa Kanya, mga kapatid, ay ganito. Napakalinaw na hindi po once saved, always saved. No? Sabi ng ating Panginoon sa mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya, kung mananatili kayo sa aking salita, kayo ay magiging tunay kong mga alagad. Ang raw, mga kapatid, sa mga sabi ng ating Panginoon doon sa mga tao na sumampalataya sa Kanya, kung kayo ay manatili sa aking mga salita, kayo ay magiging aking alagad. Bakit kailangan nating manatili, mga kapatid, kung yun naman ay once saved, always saved naman pala? No? Iwag na lang tayong manatili kung ganon. Pero ang turo ng ating Panginoon, manatili kayo sa akin. Bakit kailangan manatili, mga kapatid? Bakit tayo manatili sa grasya ng ating Panginoon? Bakit tayo kailangan manatili sa salita ng ating Panginoong Diyos? Kasi ayon dito sa Roma chapter 11 verse 22, ang sabi po, mga kapatid, ay ganito, na kahit nasa grasya na tayo ng Panginoon, ay pwede tayong putulin, mga kapatid. Pwede palang mawala sa atin yung grasya na ating tinatamasa sa pamamagitan ng pananampalataya o hindi tayo manatili sa salita ng Diyos. No? Sabi dito, mga kapatid, sa Roma chapter 11 verse 22, kaya tantuin mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Kabagsikan sa mga nahulog, sa iyo naman ang kabutihan ng Diyos upang ikaw ay manatili sa kabutihan. Kung hindi, ikaw man ay puputulin. Naku, puputulin pala, kapatid, kung hindi tayo manatili sa grasya ng Diyos. Kahit sumampalataya pa tayo, kung hindi naman tayo manatili sa salita ng Diyos, hindi tayo manatili sa sa pag-ibig ng Diyos, ipuputulin pala tayo. Maaari pa palang mawala sa atin yung kaligtasan na ating tinamasa. So, hindi pala once saved, always saved. Paano magiging saved? Once saved, always saved yun. At sinabi pa ni Apostol San Pablo sa Filipos, dito sa Filipos 2 versikulo 12, kaya nga, mga pinakamamahal, kugaya ng lagi ninyong pagsunod, hindi lamang kung ako'y nasa harap, kundi higit pa ang ngayong malayo ako. Isagawa ninyo ang inyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Ano raw, mga kapatid? Work out your salvation with fear and trembling. So anong magiging once saved, always saved dyan? Kailangan pa natin i-work out yung salvation natin. No? So hindi once saved, always saved. Malinaw yan. No? Kailangan pa natin i-work out yung salvation in order to attain salvation. So napakalinaw. Kaya nga sinasabi sabi sa Matthew 24 verse 13 na persevere until the end. No?
sabi sa Matthew 24 verse 13 that we have to persevere until the end. Kasi ano yan, kukunin pa sa atin, makukuha pa sa atin yung kaligtasan na atin ang tinatamasa, kasi hindi one save always save eh. Hindi kasi doktrina ng ating Panginoon na one save always save. Kasi ayon sa Biblia, yung grasya na tinatamasa natin ay pwede pang maputol o makuha o mawala sa atin. Kaya sabi ni Paul ay kailangan pa tayong i-work out your salvation. No? At dyan, sa pag-work out ng ating salvation, we should persevere until the end. Sabi dito mga kapatid sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ikaw hindi sumampalataya ka lang at hindi ka naging tapat. May pananampalataya ka tapos hindi ka naging tapat, ay maliligtas ka ba nun? Maging tapat ka until the end. Paano kung naging tapat ka lang ilang taon, ilang buwan, tapos nag-backslide ka, paano ka maliligtas nun? Ang sabi, until the end, hanggang wakas. Kaya hindi po one save, always save. Napakalinaw mga kapatid. Dahil ang turo ng ating Panginoon, we should persevere until the end. So malinaw na ang kaisipan ko na ang mga argumento ng Baptist na ito ay mali talaga. Napaka mali na katuruan. So ikatlong argumento niya, so ito naman ang ikatlong argumento ang ating pong pakinggan.